Narinig natin po yung panawagan ng mga biktima ng iba't ibang mga paglabag ng karapatang pantao sa Gitnang Luzon. At partikular, yung nangyari nga doon sa Nueva Ecija, San Isidro, Laur, sa area ng Fort Magsaysay. Yung nangyari doon sa Lianuan, Kasiguran, Aurora. At ngayon po ay didingin din natin yung kalagayan ng mga detenidong politikal. Meron tayong detenidong politikal sa buong Central Luzon na nabibilang na 26 na bilanggong politikal sa iba't ibang jails dito sa Central Luzon. Yung merong nakadetini na 6 doon sa Aurora, merong nakadetini na 3 dito sa Nueva Ecija, merong nakadetini na 6 din sa Pampanga, nakadetini na 4 sa Bulacan at 3 sa Zambales. Tapos sa binibilang din natin yung 5 na nakasama doon sa Morong 43 kasi taga Central Luzon din yung ilang 5 doon. At ang 2 sa 5 from Central Luzon doon sa Morong 43 ay yung 2 babaeng buntis na kailangan nila for humanitarian reasons ay kailangan din sana ay mapalaya na. Kaya ngayon, yung isang nanay at isang asawa ng isang detenidong politikal ng Nueva Ecija ay nandito din para ipahayag yung kanilang damdamin bilang mga miyembro ng martir o mothers and relatives against tyranny dito sa Central Luzon, para ipahayag ang panawagan din niya para sa mga detenidong politikal ng Central Luzon, si Mrs. Julieta Cruz. Maganda pong umaga po ating lahat. Ako po si Ginang Julieta Calosa, kinatawan po ng martir. Ako po ay isang magulang na pinaslang din po ang anak. At sa kasalukuyan po ay nakadetain po ang aking asawa sa provincial jail ng Nueva Ecija. Bali, mag-4 na taon na po ito. Bali po ang panawakan ko, sana po ay mapalaya na sila kasi sa tagal na kasi ng panahon. Dahil po sa kalakayan nila